Sige po mga kapatid, magandang gabi po sa atin pong lahat. Tayo po ay mag start na po sa atin pong online Bible study po ngayong gabi. At habang tayo po ay naghihintay po sa mga kapatid po na pa-join pa lang po sa ating pong Google Meet, tayo po ay magpasimulang umawit. Awitin po natin yung "Sa Diyos ang Luwalhati." Sa Diyos ang luwalhati, gawa'y dakila. Mundo'y minahal, anak niya'y binigay. Buhay alay niyang patubos sa sala. Sa lahat na buksan pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galak. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bili sa dugo sa dal na katugsan, pangako ng Diyos sa bawat naligtas. Sa sampalatayang makasalanan ay tatanggap kay Jesus ng patawad. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga galang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Bawat turo niya sa atin dakila, galak natin kay Jesus ay dakila. Ngunit talisay sa laking higit pa ating pagkamangha kung siya'y makita. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y managalang. Lapit sa Ama't sa Anak dumaan, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Purihin po ang Diyos sa atin pong inawit. At siguro po habang tayo po ay naghihintay pa po kung meron pa pong mga kapatid po na magjo-join, bago po tayo dumako po sa ating opening prayer, awitin po natin minsan pa po ito pong isang himnaryo kung saan ako akayin.
Salamat po, sa ating pong, inawit at tayo po ay mag-start po sa isa pong panalangin. Hinihiling ko po na tayo pong lahat ay pumikit at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli po Ama, kami po ay nagpapasalamat po sa gabi po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin pong online Bible study. Bagamat po kami ay physically ay hindi po magkakasama, pinapasalamatan po namin ang pagkakataon na kami ay makapakinig, makapag-aral, makapagbigay ng mga papuring pag-aawitan po sa inyo pong banal na harapan. Muli amin pong marinig ang inyo pong mensahe sa gabi po na ito. Nawa po ang banal na Espiritu ang tumulong po sa aming kalagitnaan, sa aming pong mga tahanan, upang po ang inyo pong mga salita na amin pong maririnig, tunay po ay wala pong maging hadlang sa amin pong mga puso, sa amin pong mga kaisipan at pandinig, para hindi po namin maunawaan po ang mensahe po ninyo na amin pong mapag-aaralan sa gabi po na ito. Patnubayan niyo po kami na mga makikinig, gano'n din po ang inyo pong anak na gagamitin na maghahayag po ng inyo pong mga salita. Tuloy po ang dalangin po namin na kayo po ang manguna po sa amin sa gabi po na ito. Maging po sa mga kapatiran po namin na hindi po namin kapiling, sa amin pong online na pagtitipon, sa mga kapatid na hindi pa po nakapag-join, kayo po ang inaasahan din po namin na mag-iingat at mangunguna po. At sa lahat din po ng maabutan po ng mensahe pong ito sa online, kayo rin po ang inaasahan po namin na mangunguna sa tulong at biyaya po ng banal na Espiritu. At ang lahat po ng ito, Ama, ay patuloy na amin pong dinadalangin at hinihiling sa matamis na pangalan lang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi po sa atin pong lahat mga kapatid. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating pong Bible study, sa ating pong pagpapatuloy po, sa ating pong online Bible study ay binibigay ko na po kay Brother Wilson. Salamat, Brother John, at magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at purihin po ang Panginoon. At tayo po ay patuloy na pinagkakalooban ng ganitong mga pagkakataon, bagamat tayo po ay magkakalayo. ah, Tayo po ay pinagbubuklod ng Panginoong Diyos sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu Santo na sumasa atin lahat. Kaya nawa po ay mapagpala tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. At ang ating pong pag-aaralan ay dito po sa ikalawang Korinto. Isang talata lang po ang ating pag-aaralan sa biyaya ng Panginoon dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. At ganito po ang ating mababasa. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Pagpalain ng Diyos ang kanya pong mga salita, at tayo po ay saglit na manalangin. Ama, salamat po sa oras po na muli mo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po at malaya po kami na makapag-aral sa iyong mga salita. Patnubayan mo po kami sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na sumasa amin, sapagkat kami po'y nananalig at naniniwala na tanging ang Espiritu Santo lamang ang siyang makapagbibigay ng unawa sa bawat isa. At siya rin po ang kapangyarihan na maaari po na gumawa sa aming buhay upang ang iyong mga salita ay hindi lang namin po malaman, kundi ito ay amin pong sampalatayaan at gamitin sa aming
araw-araw na pamumuhay. Pagpalain mo po ang bawat tahanan, pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Memorize or alam po itong talata na atin pong tinatalakay, no? Na may kinalaman po sa tinatawag na New Life in Christ. Kaya ngayong gabi po ay magpo-focus tayo sa talatang ito at ating ihimay-himayin ano ba ang tinutukoy dito na mga katotohanan sa mga salitang ito. Una, gusto ko po munang pansinin natin yung salitang kung ang sino man. O kaya yung salita munang kaya't. Ang ibig sabihin nito ay ang salita na ito ay tumutukoy sa unang mga katotohanan o mga salita na ating nakalakip sa talatang ito. Siguro yung sa 2 Corinthians chapter 5 verse 16. Yun yung tinutukoy niyang kaya't, no? Ibig sabihin, ang sabi po kasi dito sa talatang 16, kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sinuman ayon sa laman. Bagamat nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sa ngayon hindi na namin nakikilala siyang gayon. Napakaliwanag na ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo ay yung kanilang malalim na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang sabi niya, mula ngayon, may tinutukoy siya rito kung ating papansinin, pagka sinabi mong ngayon, meron yung nakaraan. No? Sabi niya, kaya nga mula ngayon ay hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Ang tinutukoy niya po rito ay ang bilang mga iglesia doon sa Korinto, ang kanilang relasyon, ang kanilang pagkakilala sa isa't isa ay hindi na yung dati. Yun yung maganda rito. Yun yung sinasabi ni Pablo na hindi namin nakikilala ang sino man ayon sa laman. Alam naman natin po yung flesh, ito po yung tinutukoy ni Pablo, ito yung pamumuhay ng mga taga-Korinto noong sila po ay hindi pa believer, nung sila po ay hindi pa Kristiyano. Sabi niya, hindi na yun yung pagkakilala nila sa isa't isa. Bagamat sabi nila, nakilala namin si Kristo ayon sa laman, ngunit sabi niya, sa ngayon, hindi namin nakikilala, ngunit sa ngayon, hindi namin nakikilala siyang gayon. Kung titingnan natin, nagkaroon sila ng yung sinasabi nilang hindi lang siya nakikilala ng gayon, kundi ang tinutukoy dito sa kanilang pagkakilala ngayon, dahil sa kanilang pananampalataya sa Panginoon, ay nagkaroon sila ng malalim na pagkakilala. Ang tinutukoy dito na kilala yung relationship. Kasi kung minsan, meron tayong mga kakilala na hindi naman tayo kilala nila. Bakit? Sapagkat wala tayong kaugnayan sa kanila, wala tayong relasyon sa kanila. Kaya ito yung tinutukoy niya, kaya't sabi niya, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, ang tinutukoy dito yung
spiritual position, at ang napakaganda rito, yung salitang sino man, anuman ang status mo sa buhay, anuman ang kalagayan mo, gaano ka man kasama, anuman yung mga kasalanan mo, anuman yung lahi mo, yung salitang sino man, ay maaari mong maranasan yung sinasabi niyang kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo. Kaya yung sino man ay tumutukoy o nagpapahiwatig po ito na ang pagiging, sabihin natin, ang pagiging ligtas o ang imbitasyon ng Panginoong Diyos para sa kaligtasan ay para sa lahat. Kaya nga doon sa John 3:16, napakahalaga rin, no? Siguro basahin natin. Maganda ay tignan natin yung John 3, yung 1:16. Gusto ko lang kasing bigyan natin ng konting diin itong sino man, no? Dito sa yan, sabi rito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino man, mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon, ang mensahe ng kaligtasan ay para sa lahat. Kaya nga maging ang ating Panginoon ay pinili niyang sa John chapter 4, pinili niyang dumaan sa Samaria, bagamat ang mga Hudyo ay mayroong meron silang hidwaan ng mga Samaritan, no? Yung tinatawag na racial discrimination. Ang mga Jewish ay hindi sila dumadaan doon sa route na dinaanan ng ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon ay mas pinili niyang dumaan doon sa route na yon. Yung noong siya ay dumaan doon, mayroong isang Samaritana na nakakilala sa Panginoon. Yung tinatawag nating Samaritan women. Doon ay ipinapakita ng Panginoon na ang salvation ay walang pinipiling lahi. Ang kaligtasan ay hindi lang para sa mga Hudyo. Katunayan, yung Great Commission, yung sinasabi sa Gawa, Kapitulo 1, makikita natin na nang ipahayag ng Panginoon ang pananahan ng Espiritu doon sa verse 8. Ang sabi niya, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging saksi ko sa Jerusalem, Judea at Samaria at hanggang sa kauli-uli ang hangganan ng lupa. Ang mensahe ng kaligtasan napakaliwanag na ito'y para sa lahat ng tao. At sa unang Pedro o ikalawang Pedro Kapitulo 3, maliwanag na sinasabi roon ni Pedro na kalooban ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. At dito sa pinag-aaralan natin,
ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Korinto 5:17, babalikan natin, ang sabi niya rito, kaya't kung ang sino man pero ang napakaganda rito, ang tinutukoy dito, kung ang sino man ay na kay Kristo. Yung salita naman na anyone is in Christ. Sapagkat yung salitang in Christ o yung na kay Kristo, ito ay isang tinatawag na positional. Isa itong posisyon o isa itong tinatawag na kalalagayan ng isang tao na pagkatapos niyang marinig ang mensahe ng magandang balita, pagkatapos na makita niya ang kanyang kalagayan na siya ay makasalanan na papunta sa ikalawang kamatayan, ang walang hanggang kaparusahan. At pagkatapos nito siya ay magpasya na paniwalaan ang ginawa ng Panginoong Hesus doon sa krus, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay. Sa oras ng isang tao ay tanggapin si Hesus at siya'y sumampalataya, yung oras na yun, simula sa oras na yun, siya ay na kay Kristo. Kaya yung salitang in Christ, na kay Kristo, ito ay isang kalalagayan natin. Kalalagayan ng isang tao na sumampalataya. Sapagkat sa oras na siya ay na kay Kristo, ang tingin ng Diyos sa kanya ay hindi na yung makasalanan na kalagayan niya, kundi ang tingin ng Diyos Ama sa kanya ay kung paanong nakikita niya si Jesus. Yun ang napakagandang naging kalagayan ng isang taong makasalanan. Kaya yung salitang na kay Kristo, yung in Christ, isa itong biyaya na from doon sa kalagayan mo na ikaw ay makasalanan, na patungo sa kaparusahan, ngayong ikaw ay na kay Kristo, ang Ama, ang tingin niya sa iyo ay banal at papunta sa kanyang kaharian. Yun yung ibig sabihin ng in Christ. Katunayan, kung titingnan natin dito rin sa 2 Corinthians 12:2, tingnan natin. Although ang tinutukoy dito ni Pablo ay ang kanyang sarili, pero ang sinasabi niya rito, sabi niya, nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon. Maging sa katawan ay wangko o maging sa labas ng katawan ay wangko. Diyos ang nakakalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Actually, ito ay experience ni Paul. Nagsasalita siya na second person, pero yung second person na yon, yung sinasabi niyang nakilala ko, ay walang iba kundi siya mismo. Pero ang sinabi niya rito, nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo. Kaya napakaganda na makita ang katotohanan ito. Yung salitang in Christ. Kaya
Yun din pong mga pinili ng Panginoon, yung salitang pinili, yung chosen, ay tumutukoy din sa ating relasyon sa ating Panginoon. Siguro, basahin natin Efeso Kapitulo 1, talatang 4. Sabi niya, ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya, bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo maging mga banal at mga walang dungi sa harapan niya sa pag-ibig, na tayo'y itinalaga niya ng una pa sa pagkupkop na tulad sa mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa ganang Kanya, ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban, sa ikapupuri ng kaluwalhatian ng Kanyang biyaya, sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Napaka ganda po ng naging kalagayan ng isang taong makasalanan nung tanggapin niya si Jesus sa kanyang buhay. Ang ibig sabihin, tayo ngayon ay na kay Kristo. Ang ibig sabihin po nito, tayo ngayon ay tinitignan at nakikita ng Diyos at tinatrato ng Diyos, hindi na tulad noong tayo'y makasalanan. Kundi tayo ngayon, dahil tayo tinubos na, tayo na kay Kristo, tayo ngayon ay tinatrato ng ating Diyos Ama na nandoon sa langit, tulad ng pagtrato niya sa kanyang bugtong na anak na kanyang kinalulugdan. Sapagkat tayo ay na kay Kristo. Yun yung biyaya roon. Yun yung blessing doon. At napakalinaw na ang mga tao, gaano man ang kasalanan nila, yun yung sinasabi ni Pablo doon sa pinag-aaralan natin doon sa 5:16. Hindi na yun ang pagkakilala namin sa isa't isa. Kundi bilang mga anak ng Diyos. Kaya yung in Christ, ito ay tumutukoy po doon sa mga tao, ano man ang lahi nila, gaano man ang kalagayan nila sa buhay, gaano man ang kasalanan nila, kasamaan nila, sa oras na sila ay sumampalataya kay Jesus at sila'y tumanggap kay Jesus, sila ngayon ay na kay Jesus na. Sila ay na kay Kristo, in Christ. At dahil doon, yun yung nagiging kalagayan nila o yung tinatawag na positional truth in the sight of God the Father. They are in Christ. Kaya, ang Diyos alam niya po kung sino talaga yung mga na kay Kristo. At ito ay isang biyaya. Kaya nga, ang mga tunay na kay Kristo ay nakakamtan nila yung favor ng Diyos. Yung God's favor. God's blessing. God's grace. Why? Because is in Christ. He is in Christ. Siya ay na kay Kristo. Siya ay kay Kristo. Ito po yung sinasabi rito sa 2 Corinthians 5:17. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo,
Ito po yung mga tao na sumampalataya, tinanggap si Jesus sa kanilang puso bilang kanilang Diyos at tagapagligtas. Kaya kung tayo po ay tunay na naliwanagan na sa magandang balita at tayo ay tunay na nagpasya na sumampalataya at binuksan na natin ang ating puso at tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon, Diyos at tagapagligtas natin, you are in Christ. At ang Diyos ngayon ay hindi niya na tinitignan yung dati mong kalagayan. Sapagkat ikaw ngayon ay tinitignan niya kay Kristo. At ang sabi rin dito sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, ang sabi rito, siya'y bagong nilalang. He is a new creation. Ano po bang ibig sabihin ng new creation? Ito po yung status before God. Christian new status before God. Ano po ang ibig ko sabihin? Sa Greek word po kasi, yung salitang new, meron siyang dalawang meaning. Number one, means new in time. Tumutukoy ito sa panahon, sa time. Pero hindi ito yung tinutukoy dito na new creature. Yung isa po kasing meaning noong salitang new, meaning is new in kind. At ito yung ginamit dito na salita. Ang ibig sabihin po nito, once na ang isa pong tao na makasalanan at siya'y tumanggap kay Jesus, siya po ay nagiging bagong nilalang. Hindi po yung dahil tinanggap natin si Jesus, tayo ay kinukumpuni o inaayos, nire-reforma. No, hindi po yun. Nang tanggapin natin si Jesus, tayo sa kaibuturan ng ating mga kaluluwa, sa ating mga puso, ay isinilang tayong muli. Mayroong bagong nilalang. At yun yung kalagayan natin. Brand new. Kasi alam niyo po, hindi na maayos itong buhay natin na ito. Hindi na po maayos itong laman. Hindi na po. Wala na po. Kaya kung papansinin natin yung 2 Corinthians 5, tungkol ito sa paglisan ng ating tunay na pagkatao sa bahay na ito. Tinukoy niyang bahay ito o tent, tolda. Sabi niya, sa verse 4, sabi niya, o verse 2, sapagkat tunay na sa ganito kami nagsisihibik, na nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Yun yung glorified body. Na kung mabihisan nga kami niyaon, ay hindi kami masusumpungang hubad. Sapagkat tunay, verse 4, na kaming nga sa tabernakulong ito ay nagsisibik na nangabibigatan, hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa namin kami bihisan, upang ang may kamatayan ay lamunin ng buhay. Ang tinutukoy niya, ito pong katawan na ito. Kaya sa verse 8, ang sabi niya, malakas ang loob namin, ang sabi ko, ibig pa nga namin ang mawala sa katawan. Dito po, yung tabernakulo na ito, o para itong damit na bihisan, nakadamit lang, no? Pero dito tuwiran na sinabi ni Pablo. Sabi niya, malakas ang loob namin
ang sabi ko at ibig pa nga naming mawala sa katawan at mapasatahanan na kasama ng Panginoon. Kaya ang aming pinagsisikapan maging sa tahanan man o di man ay maging kalugod-lugod kami sa Kanya. Ang tinutukoy niya, kahit nandito siya sa katawan na ito na masama, na makasalanan, no, abang hinihintay niya yung kanyang bagong damit o yung bagong tahanan, yun yung glorified body. Sabi niya, ano man ang kalagayan namin, ang gusto namin maging kalugod-lugod kami sa Panginoong Diyos. Ano ang relasyon nito? Hindi po, nung tanggapin natin po ang Panginoon, hindi ibig sabihin ito at nanaan ng Espiritu sa atin na Espiritu Santo sa atin, tayo ay nire-reforma niya. Binabago niya, hindi. Binigyan niya tayo ng new life. Brand new life. At yun ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At yung new life na yon ay holy, banal. Si Pedro, ginamit niya yung the seed of God. Kaya, yung pong sinasabi rito na sinasabi ni Pablo na bagong nilalang, ang tinutukoy niya po rito ay yung bagong buhay na mayroon tayo. Hindi siya nag-experiment na baka maayos tayo hindi, kaya po tayo hindi reformation kundi regeneration. Bagong pagkatao. Bagong buhay. At yun yung inilalarawan nung tayo nagpabautismo sa tubig. Mayroong bagong buhay. At yun ang mayroon tayo. Mababasa rin natin yan. Tingnan natin sa Galatia chapter 6 verse 15. Sabi rito, sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman. Ang tinutukoy na pagtutuli rito, yung circumcision, ito yung mga Jewish. No? Sabi niya, sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman. Kahit man ang di pagtutuli, kundi ang bagong nilalang. At ang lahat na nagsisilakad ayon sa alintitunin nito, kapayapaan at kaawaan nawang sumakanila at sa Israel ng Diyos. Pansinin natin yung ang bagong nilalang. Hindi importante kung Hudyo ka o Hentil ka. Ang mahalaga kung ikaw ay bagong nilalang. At paano natin maranasan itong new life na ito? Napakaliwanag na ang ating new life o ang ating pagsilang muli, pagkakaroon ng bagong buhay muli, ay binanggit niya ng ating Panginoong Hesus dito sa 1 Kapitulo 3 hanggang 5. Tandaan natin, yung new is a new of a kind. Bagong nilalang. At paano natin mararanasan yung new life o yung new creation? Sabi ng Panginoong Hesus kay Nicodemo sa John chapter 3 verse 3 hanggang 5, sumagot si Hesus at sa kanya'y sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi siya makakakita ng kaharian ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Nicodemo, paanong may papanganak ang tao kung siya'y matanda na? Makapapasok baga siya bilang ikalawa sa tiyan ng kanyang ina at ipanganak? Kasi ang tingin ni Nicodemo, physically, parang impossible. Pero sumagot uli ang Panginoon. Sumagot si Jesus, katotohanan sinasabi ko sa iyo,
Maliban ng tao ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang new creation, ang bagong nilalang, ang pagsilang muli, ito ay hindi physical, ito ay spiritual. At kailan ang isang tao ay maaaring isilang. Kaya yung salitang born again, hindi ito religion, hindi ito denomination. Ito ay tinatawag na spiritual birth. Kung saan yung spiritual birth mo, ito yung kapanganakan mo sa pamilya ng Diyos. At kailan mangyayari ito? Maliwanag sa 1:1-12. Datapwat ang lahat. Pansinin natin, yung sino man. Ngayon, dito ginamit yung lahat. Sino man. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Verse 13, na mga ipinanganak hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Isisilang tayo sa pamilya ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya at pagtanggap kay Jesus. Pagka ikaw ay na kay Jesus, where you are in Christ. Kapag ikaw ay na kay Kristo, ang sabi nga dito sa pinag-aaralan natin, ang sino mang na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Napakalaga na makita natin ito. At anong sinasabi doon sa 2 Corinthians 5:17? All things have passed away. Ang sabi dito sa siya'y bagong nilalang. No? Yun yung kapanganakan muli natin. Yun yung nung oras na ikaw ay nagpasya, na sumampalataya, paniwalaan mo na si Jesus ay namatay at muling nabuhay upang ikaw ay iligtas niya sa parusa, sa kapangyarihan, at darating ang araw sa presensya ng kasalanan. At nung ikaw ay magpasya, ikaw ay naging bagong nilalang, new creation. Kaya sabi niya, therefore, if anyone in Christ, he is new creation. Bagong nilalang. Sabi niya, ang mga dating bagay ay nagsilipas na. All things have passed away. Ano yung tinutukoy na yung mga dating bagay ay nagsilipas na? Ang tinutukoy dito yung status ng tao being in Adam. Tandaan natin, no? Ang unang nilalang ng Diyos ay si Adan o Adam. Si Adan. Kaya noong sila'y magkasala, lahat ng ipinanganak ay ipinanganak kay Adan, in Adam. Yun yung sinful nature natin, yun yung simple condition natin. Sapagkat ang Diyos, lahat ng nilalang, ang lahat ng tao, ang tingin niya ay like Adam. In Adam, sinful. Kaya for all have sinned. Sapagkat lahat tayo, ang tingin ng Diyos, yung tayo ay mula kay Adan. Subalit, ang lahat ng ito ay lumipas na. Kapag ang isang makasalanan ay inilagay na ng Diyos kay Jesus sa pamagitan ng kanyang pananampalataya, you are not in Adam, you are
in Christ. Yun yung pass away. Lumipas na yun. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. At yun yung kalagayan natin. Hindi na natin mararanasan yung kamatayan na sinabi ng Panginoong Diyos sa pagsuway nila Adan. Kaya bagamat tingnan natin dito sa Roma, ito yung naging kalagayan natin. Chapter 5. Ito yung naging kalagayan ng tao. Sabi rito, dito sa verse 10, sapagkat kung noong tayo'y mga kaaway, ay pinakipagkasundo tayo sa Diyos sa pamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lubha pa ngayon nagkakasundo na ay maliligtas tayo sa kanyang buhay. At hindi lamang gayon, kundi tayo nangagalak naman sa Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya itinamo natin ngayon ang pagkakasundo. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao, pansinin natin to, kaya't kung paano sa pamamagitan ng isang tao, ang tinutukoy dito si Adam, ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nagkakasala. Ito yung naging kalagayan natin. Ang isang tao na hindi pa siya tumanggap, wala pa siya kay Kristo, siya ay kay Adam, na makasalanan, na mapaparusahan, na mamamatay, hindi lang pisikal, kundi yung ikalawang kamatayan. Verse 15 ng Romans chapter 5, datapwat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng sa pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay nangamatay ang marami, lubha pang sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Jesucristo. At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamagitan ng isang nagkasala, sapagkat ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapwat ang kaloob na walang bayad ay dumating sa marami, pagsuway sa ikaaring ganap. Ito ay tinutukoy ang Panginoon. Kung ikaw ay kay Adam, noong ikaw ay makasalanan, ikaw ay kay Adam. Subalit ngayon, ikaw ay kay Kristo na. Bago ka nang nilalang, yung dati ay wala na. Ano yung lumipas na? Yung Adamic nature o yung tinatawag na in Adam. Lumipas na yon. Kaya ito yung nagiging magandang standing ng isang believer sa harapan ng Diyos. At ano pang sinabi rito? 2 Corinthians 5:17. Sabi niya, ang dating bagay ay nagsilipas na. Ito yung status natin. From Adamic, from in Adam, we are now in Christ. Pero ang sabi niya rito, ginamit sa English yung salitang behold. Sabi niya, nagsilipas na. Narito, yung sa English, behold, all things are become new. Ang tinutukoy dito, dahil siya ngayon ay nandun na sa bago niyang kalalagayan, doon sa bago niyang posisyon, doon sa bago niyang status, ang lahat ay
naging bago yung salitang behold, narito. Sila'y pawang naging mga bago. At yung salitang become sa Greek, no? Ang tinutukoy dito yung ating salvation. At tinutukoy nito yung patuloy na yung new life natin kay Kristo. At ito yung naging kalagayan natin. Tayo ay behold, sabi rito, narito ang lahat. Ang lahat. Kansinin natin yung salitang ang lahat ay naging bago. At gusto kong tingnan natin ito. Ito yung ating new life. Nagkaroon tayo ng new heart. Ito, napakaganda nito. Doon sa Ezekiel chapter 36 verse 26. Ang isang tunay na Kristiyano ay nagkaroon siya ng new heart o bagong puso. Ezekiel chapter 36 verse 26. Kasi lahat, ang sabi niya, behold, all things, yung salitang all things are become new. Hindi lang yung status, hindi lang yung position, kundi all things. At isa diyan sa all things na yan ay yung ating puso. 36 verse 26. Sabi niya, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa iyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ang gusto ko makita ito yung new life, yung new heart. Dati kasi yung pusong bato, parang kanta po nga tayo, no? Pusong bato. Pero yung pusong bato kasi na yon, yung selfish, yung mahal ng puso na yon ay yung tinatawag na makasarili. Ang mahal niya lang ay ang sarili niya. Parang yun yung dating kalagayan natin. Yung gusto natin, ang ginagawa natin, yung gusto natin, ang sinusunod natin. Kung minsan ay wala tayong masyadong malasakit sa iba, wala tayong pagmamahal sa iba. Yung tinatawag na selfish love. Yun dati yung puso natin. Pero ngayon ay may bago tayong puso. Ang affection nito ay nasa Panginoong Diyos. Natututunan nating mahalin ang Diyos. Kaya inuuna natin yung kalooban niya. Inuuna natin ang Diyos sa buhay natin dahil mahal natin siya. Natututunan nating mahalin ang mga kapatiran natin. Kaya mahalaga sila sa atin. Pinapanalangin natin sila. Gusto natin sila laging kasama sa mga fellowship sa church. Mahal din natin yung mga unbeliever. Gusto natin maakay natin sila sa Panginoon. Binigyan niya tayo ng bagong puso. At ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. The fruit of the Holy Spirit is love. Galatians 5:22. Kaya mayroon tayong bagong puso. At ang affection nito ay nasa mga bagay na espiritual. At yan yung naging kalagayan natin. Yan ang kalagayan ng isang tunay na kay Kristo. Siya'y bagong nilalang. Lumipas na yung kanyang Adamic nature, yung kanyang pagiging, yung kaparusahan na namana niya kay Adan. Behold, ang lahat ay naging bago. Nagkaroon siya ang isang tunay na kay Kristo, siya ay may bagong puso. Ang affection, yung pagmamahal niya ay hindi na nakasentro sa kanyang sarili.
kundi nakasentro sa Diyos. At makikita natin yan, kaya natututo natin sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi na yung kalooban natin. Katulad ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, not my will, but your will be done. Hindi yung gusto ko. Bakit? Dahil mahal natin ng Diyos. Mahal natin ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, if you love me, obey my commandment. Dahil meron tayong yung affection natin, yung pagmamahal natin. Dahil may bago tayong puso. Kaya Galatians 5:22 yon, the fruit of the Holy Spirit is love. Dapat what ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Pansinin natin, ginamit niya yung fruit. Hindi niya sinabing mga, isa lang ang bunga. Pag-ibig. So, pag may pag-ibig ka, may katuwaan ito, kapayapaan, mga sangayan ng pag-ibig. Meron tayong bagong kaisipan o yung tinatawag na new mind. Sabi sa Romans chapter 12 verse 2. Hindi lang tayo nagkaroon ng bagong puso, tayo ay nagkaroon ng bagong kaisipan. Sabi rito, at huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang ating pag-iisip ngayon ay napupuno ng mga bagay na espiritual, napupuno ng mga salita ng Diyos. At napakaganda niyan, kaya nga natututo tayo ngayon magpakumbaba. Sabi nga sa Pilipos, Kapitulo 2, ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat, Pilipos, Kapitulo 2, sabi niya, verse 4, huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Pansinin natin. Yung pag-iisip natin ay sumesentro na sa Panginoong Diyos sa mga bagay na espiritual. Hindi na makasanlibutan. Nagkakaroon tayo ng kaisipan at ito'y bunga rin ng Espiritu Santo. Unang Korinto, Kapitulo 2. Ang pananahan ng Espiritu Santo ay nagdadala sa atin upang ang pag-iisip ni Kristo ay mapasa atin. 2:14 hanggang 16. Sabi rito, ngunit ang taong ayon sa laman, ito yung Adamic, ito yung ikaw ay na kay Adan, ay hindi tumatanggap ng mga bagay na Espiritu ng Diyos. Pansinin natin, yung mga wala kay Kristo, wala silang interes sa mga bagay na tungkol sa Espiritu ng Diyos. Sabi nga rito, hindi tumatanggap ng mga bagay na Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya nauunawa sapagkat ang mga yaon ay sinisiyasat sa Espiritu. Yung nakay Adam. Pero ngayon ikaw ay nakay Kristo na. Sabi sa verse 15, ngunit ang sa Espiritu ay nagsisiyasat sa lahat ng mga bagay at siya hindi sinisiyasat ng sino man. Sapagkat sino ang nakakakilala ng pag-iisip ng Panginoon upang siya'y turuan niya, datapwat nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Renewing of your mind. Nababago ang ating mga plano sa buhay. Dati ang mga plano natin, kahambugan, gusto ko magkaroon ng ganito, ganyan, ganon, gusto ko
kung ganito, ganon. Ngayon ay yung kaisipan ng Panginoon. Ang iniisip na natin ngayon ay yung mga bagay na espiritual. Ang takbo ng isip natin ngayon ay nasa mga bagay na espiritual. Bakit? Behold, all things are become new. Bagong puso. Hindi lang yung position, hindi lang yung status. Behold, all things are become new. Yung puso, yung isip natin. At yan yung tunay na kay Kristo. Siya'y bago ng nilalang. Marahil ay dahil nakikita ko po oras na rin, sa susunod ay tatalakayin pa natin ano ba ang mga hakbang para lubusan nating matamo at maranasan yung bagong buhay natin. At yan yung ating tatalakayin. Sa ngayon, nakita po natin dahil sa ating Panginoon, tayo po na mga tunay na sumampalataya at tumanggap sa Panginoon, we are in Christ. We are saved in Christ. At we gain favor in Christ. At tayo ay, ang Diyos ay nag-create siya. Tayo bagong nilalang. Kumbaga, dati parang anting niya sa atin, pangit. Subalit ngayon ay maganda. Alam niyo yung, hindi ko makalimutan yung illustration na nung ako'y bagong Kristiyano, anong in-illustrate yung pagiging sinful nature natin, o yung pagiging makasalanan. Para ka raw na yung pagkasilang mong muli, para kang yung paru-paro kasi bago maging magandang paru-paro yan muna ay parang uod na napakapangit. Parang nakakadiri, uod. Yung paglalabas na siya sa kukon, uod. Ganon in-illustrate yung larawan ng isang taong makasalanan sa paningin ng Diyos. Ikaw ay pangit na uod. Pero nung ikaw ay sumampalataya at tumanggap kay Kristo, inilarawan ka na doon sa in Christ, na kay Kristo ka na. Ikaw ay new creature na. Isa ka ng napakagandang butterfly. Mga kapatid, yan ang kalagayan natin sa Panginoon Diyos. Subalit, ang paglalang niya ng bago sa atin, behold, all things, bagong puso, bagong isip. At nawa ay tunay na maranasan natin yung new life in Christ. Alam niyo, kapag ang buhay natin ay ipinamuhay natin yung bagong buhay natin, doon tayo gagamitin ng Diyos para maakay natin yung mga tao. Gagamitin niya yung new life natin para ma-evangelize natin yung mga loved ones natin, mga friends natin, mga kilala, neighbor, sapagkat nakikita nila yan. Nakikita nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng new life natin. Kaya, memorize natin ito. Napakaganda nito, 2 Corinthians 5:17. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are become, behold, all things are become new. Kung sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bagay. If any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Yun yung kalagayan mo dati. Behold, all things are become new. New heart, new mind. You are brand new. You are like a butterfly. Hindi ka na mukhang uod na nakakadiri sa paningin ng Diyos. Sapagkat yun ang kalagayan natin
nung tayo ay wala pa kay Kristo. Kaya mga kapatid, kung ako'y nakipag-usap sa sino man sa atin o sa dadatnan ng mensahe nito, ang aking panalangin naway makita mo ang iyong kalagayan na ikaw ay makasalanan na mapaparusahan. At mahal ka ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus na naghirap at namatay sa krus, sinilibing at muling nabuhay upang ang sino man, if anyone, ay sasampalataya, hindi ka na mapapahamak. Hindi magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. If anyone be in Christ, He is a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. Let us pray po. Ama, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa bagong buhay na mayroon kami dahil sa aming Panginoong Yesus. Salamat sapagkat hindi mo lamang binago ang aming kalalagayan sa iyong harapan, kundi naglalang ka ng bago sa aming kaloob-looban. Ginawa mo kaming bagong nilalang upang kami makapamuhay ng kaaya-aya at kalugod-lugod sa iyong banal na harapan, na siya naming karampatang pagpupuri at pagsamba. Ako'y dumadalangin na kung mayroon man po sa mga madadatnan po ng pag-aaral na ito na wala pang tunay na pananampalataya at hindi pa tunay na tumanggap sa aming Panginoon, tulungan mo po siya na maliwanagan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Mapagkilala ang kanyang kalagayan na siya'y makasalanan sa iyong harapan, tulad ni Adan. At tulungan niyo po siya na magsisi at maniwala at buksan ang puso, tanggapin ang aming Panginoon, nang sa ganun po ay maranasan niya ang buhay na na kay Kristo, ang buhay na bagong nilalang at buhay na binago po ninyo. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa at ang lahat po ng ito ay aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good evening po and God bless po sa bawat isa. Ibalik ko muna po sa ating MC at kung meron po tayong mga katanungan ay atin pong i-entertain yung mga question po. Salamat po sa Diyos, salamat po sa ating pong kapatid po na naghayag po ng kanya pong mga salita. Tulad po ng nabanggit po ni Brother Wilson, baka meron po tayong mga katanungan po. Welcome na po ang mga question. Nasa dako na po tayo ng ating pong question and answer po mga kapatid. Sige po, meron po ba tayong katanungan po sa ating pong napakinggan po ngayong pong gabi? Sige po, meron po ba? Last call po bago po tayo dumako po sa ating pong closing at kung maaari po nating awitin po yung pong inialay ko ang lahat. Sige po, kung wala na po, tayo po ay umawit po. Kay Jesus ko iaalay na ay ibibigay. Siyang aking asahan.
kay Jesus ko iaalay. Gawin mo akong iyong diwa mo, ako'y puspusin. Makitang ika'y iaalay ko. Iaalay ko lahat sa iyo, Kristo. Iaalay Salamat po sa Diyos, sa ating pong, mga pag-aaral po ngayong gabi, sa ating pong inawit. At ngayon po sa ating pong closing prayer, hilingin po natin kay Brother Jim na pangunahan po tayo sa isa pong panalangin. Magandang gabi po. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat. Muli ang aming pasalamat sa pagkakataon na muling ipinagkakaloob mo sa amin upang kami ay magkatipon-tipon online at pinasasalamatan din namin ang magandang internet connection na pinagkakaloob mo po sa bawat isa. At bagamat masama po ang panahon, patuloy na biniyayaan nyo kami ng magandang connection po. Patuloy, Ama, na kami ay nagpapasalamat sa kapatid na iyong ginamit upang may parating at may hayag ang iyong mga salita. At patuloy na kami pinasasalamatan din namin na kami ay binigyan mo ng sapat na kaunawaan upang maalam namin at maunawaan namin ang iyong mga salita. Patuloy, Ama, na ito po ay maisabuhay namin. Patuloy po na kami na lumitaw po sa amin ang bagong naming pagkatao po. Sapagkat kami po ay tumanggap na po sa iyong bugtong na anak. Patuloy, Ama, ito ay aming pinagpapasalamat sa pangalan lamang ng iyong bugtong na anak na aming Panginoon Kristo. Amen. Good evening po at salamat po. God bless po sa ating pong lahat, mga kapatid. Good evening po. God bless. God bless. Nakauwi na kayo, Brother Jim? Nakauwi na ba kayo? Nandito. Tayo na kami. Hello, Tek. Hello, Ate mo, Ate Rosita. Mukhang may tungkod ka. Si Ate Rosita, may tungkod. Oo nga, si Mr. Rosita. Post na may tungkod. Hindi ako sa mundo. Ate, Po. Good evening, ha. good evening. Sister Meron. Meron tayo, bro. Sa Oo, meron tayong Meron tayong yan sa Sunday. Sala sa Sunday Demen's po tayo. Meron po tayo. Brother Jason, meron tayong mensa sa linggo. Sige po. Okay po. Okay. Okay, bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Yan, bye. Bye-bye po. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po sa ating pong lahat. Bye-bye po.